Action-packed games, intense plays, latest happenings sa sports, at kwento sa likod ng tagumpay ng mga atletang Pilipino. DZRH TV, Matchpoint Season 3. Nagbabalik ang Match Point kasama pa rin ang Pinoy MMA fighter na sina Joshua Pasio, Edward Mulayang at syempre Jeremy Pacatio. You guys are MMA fighters for so long. Pwede ko pong matanong kung ilan ng championship belt ang meron kayo? Sir Jeremy. Sa Lions Nation is may bago tayo si Champ Joshua. And also we have syempre former champ si Kuya Edward, si Kuya Kevin, and si Kuya Honorio. Nabanggit mo si Joshua. Ngayon dala niya ang kanyang belt. Pwede mo bang i-share sa amin kung anong story ng belt na yan? Kung saan mo siya nakuha? Ayan, story behind this belt is masasabi ko lang it's all by the grace of God kasi of course it means naman na we've worked hard for it. Like nag-start ako ng training December, January, February. Pero yung journey doon is mahirap eh. Mahirap. Pero emotionally, physically, spiritually, lahat na I'm ready para lumaban kay Jared Brooks. Pero lahat na pag maraming challenges nung papunta pa lang kami ng Qatar sa airport, yun, mahirap na offload kami, ganun. Tapos maraming challenges kasi as a fighter may stress ka eh pag Yes. ganun eh. May stress ka. But it's all by God's grace pa din, yung protection niya, and nakakating kami sa Qatar. Nandun na lahat, and yun nga, gaya ng sabi ko noon, my prayer is thy will be done. Sabi ko kay God kasi nagtrabaho naman ako, ginawa ko na lahat. So Nag-pay off naman ang hard work talaga. pero nakita natin sa laban is yung protection ni God. Yes. And ito talaga yung favor, nakuha pa natin yung panalo. Curious lang ako, gaano ba kabigat yung belt na yan? 26 pounds. Pwede ko bang mabuhat? Pwede. Masubukang buhat? Thank you. Mabigat siya. Ang bigat niya. 26? 26 pounds. Ilan sa kilos ang 26? Okay, 12 sir pa ko. sorry. Mabigat. Mabigat nga siya. 12.5. Ang bigat niya. Then, mga paano pag 12 sinusuot kilos. yung belt? Ganyan siya kabigat. Bali, yung mga mas malalaking weight category, mas malaki yung belt. Yung mismong gold po niya na nagpapabigat sa kanya. No? Hindi ko alam kung talagang gold to eh. Pero yung nakwento mo nga sir, sobrang daming pinagdadaanan ng isang MMA fighter. Pero pwede nyo bang ikwento sa amin isa-isa kung paano kayo nagsimulang pumasok dito bilang professional MMA fighter? Sir Edward, of course. Sa akin, nagsimula kasi ako sa, anong tawag nito? Sa Team Philippines. Okay, so I've been in the Team Philippines of Wushu ng almost 10 years. So I've been representing the country for almost 10 years in the amateur level. Tapos pumasok ako ng mixed martial arts noong 2007 sa local league natin. It's called the URCC. So naging champion ulit ako doon. And then nung nagkaroon ng martial combat doon sa Singapore, I was able to get another belt, yung Super Fight Championship belt. Tapos 2011 yan, pumasok na nag-start na yung One Championship. And then, yun, syempre dream ko that time to be a world champion. Kasi yun na lang yung parang kulang eh. And it took me 5 years. 5 years before ako naging world champion sa One Championship. So, alam mo yun, yung journey mo talaga being a professional athlete, marami ka talagang pagdadaanan. Pero depende sa'yo kung ano yung nakikita mong goal eh, ano yung gusto mong abutin. So, it's up to you to give back or to pursue
kung ano yung vision na nakikita mo. So for me, I'm grateful kasi binigyan ako ng Panginoon ng maraming mga teammates na they have the same goal, they have the same passion, they have the same energy to get yung nakikita nilang or yung pinapangarap nila. So yun ang maganda siguro sa amin kasi despite nung maraming setbacks at saka mga triumphs, still we stick together para abutin namin yung goal na gusto naming abutin. Sir, ang dami mo ng achievements, ang dami mo ng journey. Pero syempre alam natin, hard work, talent, skills talaga yan. Pero iba pa rin yung atleta na masasabi mo na para talaga siya doon sa sport na yon. Kayo, paano nyo nalaman na, ito talaga yung sport na gusto ko? Nung bata pa kasi ako, mahilig ako sa sa mga martial arts movies ni na Bruce Lee, ni na Van Damme. So, alam mo yun, parang there's something na deep inside talaga na you want that kind of sport. You want that kind of, alam mo yun, hindi naman yung sadista ka kasi gusto mong manakit eh. It's about yung, alam mo yun, it's about trying this kind of sport na parang it's a hidden potential sa'yo na if you unleash it, it will, it will give your life meaning. So, doon parang pinursyo ko siya hanggang sa napadpad ako muna sa kickboxing and then gradually wushu and then after that, mixed martial arts. Yes, that's very inspiring yung story mo, very inspiring. Sir Joshua, paano ka naman napasok sa MMA fighting? Ayun, minsan yung mga tao na nagtatanong sa akin kung ilang months ako nag-training bago mag-champion, parang hampas sa mukha eh. So it's not months, no. Yes. It takes years. I'm doing martial arts half of my life also. And 28 na ako ngayon, nag-start ako ng 11 years old. 17 years. I started 11 years old. Pero syempre nag-start yun, gusto ko lang muna maging fit kasi mataba nga ako noon eh. Mataba ako noon, so gusto ko lang maging fit. Then nung naabot ko na yung pagiging fit, ayun, in-inspire ako ng uncle ko. Uncle ko kasi is yun yung first coach ko. Kasi mga nagtatanong din kung saan talaga ako nag-start. Sa uncle ko, si Uncle Ray Doclayan. And doon ako nag-start ng martial arts, Muay Thai muna, then switch to Wushu. Then after that, mixed martial arts na ako. And my first fight ng MMA is 17 years old. Pro-am pa yun. And until 19 years old, pumasok tayo sa One Championship. And yun nga, tuloy-tuloy lang yung hard work. And at the age of 22, doon naman tayo nag-21, 22, doon natin nakuha yung belt na nag-champion tayo at the age of 22. And yun, ups and downs din. Parang Yes. kay Kuya Edward, ups and downs, nakuha yung belt, then nabawi natin, ganun. At saka dun sa kwento mo, tama, hindi siya training, laban. It takes years of experience talaga para makatungtong ka sa kung anong meron ka, para makuha mo yung belt, at syempre para makapag-inspire ka ng tao. Ayun. And of course, proper management din. Management ng time kasi it's hard din, nag-aaral ka, nagtitraining, ganun. It's proper management lang Kailangan talaga. mabalance mo talaga. Sir Jeremy, paano ka naman nagsimula sa MMA fighting? Sa akin naman is when I entered college, yun nga sa amin kasi is I was not born with a silver spoon. So gusto kong tulungan yung parents ko sa studies ko. So yun, naghanap ako ng varsity na mag-offer sa akin ng scholarship. So basketball sanang kukunin ko pero parang malabo.
Kasi yun nga, malalaki and yung talent sa amin is parang mahirap. So, so yun, naghanap ako din yun, I was able to, yung pinsan ko pala is inintroduce na sa akin yung former team namin. And yun, nag-offer kasi sila ng scholarship sa UC, University of the Cordillera. So doon ako nag-start with zero knowledge talaga sa martial arts. So talagang wala. But I was willing to learn nga para makapag-aral ako. Para lang matapos ko yung course ko and to pursue law enforcement sana. But as the time goes by, medyo naiiba na yung yung gusto ko. Parang pumupunta na ako sa martial arts. Martial arts, yes. Oo nga, nagbe-business ka. And naglalaro ka pa rin ba ng basketball ngayon? Opo ma'am. yes. Pero kwan lang, pakonti-konti lang, pampapawis lang. Papawis lang. Ngayon naman, curious naman ako, every game nyo ba, meron ba kayong ritual na ginagawa or unique na personal na preparation nyo? No, I will not call it I will not call it a ritual, but of course prayers pa din. Yes. Prayers kagad. Yun yung pinaka-importante kasi ang importante yun naman dyan at the end of the day, may mananalo, may matatalo. Yung importante dun, yung faith mo pa rin kay God kung kahit anong nangyari, yung result. Yan ba? Yes. Minsan kasi kaya nagkakaroon ng ritual. May mga time kasi na suot mo yung ganitong damit na naging victorious ka. Tapos mayroon na naman yung fight na sinuot mo yung iba, natalo ka. Tapos nung isinuot mo yung dating damit, nanalo ka. So, doon nagkakaroon na ng ritual. Pero wala naman kayong experience na ganun. Wala naman, Walang pero sapatos, syempre wala naman. wala naman, pero syempre if you go back pag ina-assess mo minsan ang sarili mo, doon mo naiisip na kaya pala nagkakaroon ng ritual. Kasi ganun, parang you are victorious. Siguro sabihin mong diretso kasi suot mo yung the same equipment, di ba? So it makes you think na wearing that kind of thing gives you, alam mo yun, lucky. Parang lucky. Oo. Pero at the end of the day, of course, it's our fate. It's our fate talaga na magdidictate kung ano talaga yung magiging result ng laban. And for us, we pray. We pray. That's the best thing that that's the best ritual that we can do. Asking God's guidance to help us para maging effective kami doon sa fight. Yes, iba rin talaga pag yun yung dala mo sa laban, sa pagsalang mo. Jeremy, prayer din. Prayer din kasi yun talaga. Yun yung nagbibigay sa'yo ng yung siyempre God's confidence in fighting also. And yun siyempre meron yung peace of mind talaga if you have a prayer, most especially when you have prayer warriors, prayer warriors, yung spiritual family mo. Yes. So prayer is really powerful. Ito, mabilis ang sagot. Sino ang gusto nyong makalaban na MMA fighter in the near future? Jeremy? Siyempre sa akin yung top 5 pero hindi ko pa alam. Ink or Gil? Okay. Joshua? Jared Brooks, Mighty Mouse, Wow. yun pa lang. Okay. Edward? Siyempre yung champion si Christian Lee. Siya lang talaga yung gusto kong makalaban siguro before ending my career sa mixed martial arts. Okay. Ito, curious lang din ako since close din kayo and iisang under kayo ng Lions Nation MMA. Meron kayong kanya-kanyang bansag. Landslide, The Passion, Juggernaut. Pero kung kayo yung papipiliin kung ano yung itatawag nyo sa bawat isa. Baka naman pwede naming marinig yan. Sir Edward, sa kanilang dalawa. Itatawag ko kay Juggernaut, Juggerbat. Bakit Juggernaut? Malaki yung puwet. Kasi mabilis tumakbo kapag sprinting. Tapos kay Joshua siguro El Passion. El Passion. El Passion. El Passion? El Passion. Ganun pa rin. Para may pagka-Espanyol naman.
Pero doon ka pa rin naglilin sa passion. Ano naman na-feel niyo sa bansag sa inyo ni Sir Edward? Ikaw, jogger bat. Nakakatawa lang, ma'am. Speechless. Ngayon, bumawi ka naman. Ano naman ang bansag mo sa kanilang dalawa? Parang, si Joshua, yung, wala, medyo mahirap. Si Kuya Edward, the Lion. Bakit Lion? Siyempre, siya yung leader namin. Yes, Also, yung legend kuya na. namin sa Lion. So, siya yung head. So, yun yung ipapangalan ko sa kanya. Yes. Yung naman. moniker. Joshua, Nag-iisip din siya eh. Kailangan oo may nga. baon siya eh. Sige. Babalikan ka namin. Mahirap. Babalikan ka namin kasi mukhang may baon na si Joshua. Oo nga eh. Kay Kuya Edward, the earthquake. Earthquake? Landslide siya ngayon. The earthquake siya naman. Pagdating sa'yo, bakit? Pinalitan ko lang. Kasi, Pero same pa rin. Oo, same pa rin. Dahil kalamidad ang dala niya sa mga kalaban niya. Earthquake or the flash flood, yan. Kay Jeremy. Hindi ko alam kasi Bibigyan kita ng 1K. medyo payat pa rin to eh, kahit na mabigat yung weight niya. So, the walking stick. Pero positive naman yun. Oo, positive Dahil naman. bigatin ka pa rin kahit na, Oo, kahit di ba? Oh, ikaw, may naisip ka na ba kay Joshua? Based dun sa mga sinabi niya sa'yo, the walking stick, baka naman makakuha ka ng inspiration doon. Sa akin Wala naman, na. The French fries na lang. French fries. Wala akong maisip pero Mahilig sa French fries. kaya naman pala. Ayan, so game na game ninyong sinagot yung questions natin. Sana game din kayo dito sa mini game natin. Kakasaba kayo dito sa yeah. charades. Let's do it. Yes. Dito mapapakita niyo yung pagiging competitive ninyo. Siyempre, alam naman natin kung paano yung mechanics ng charades. Meron tayong words na bubunutin. Ito, sige. Bali, 3 words per fighter. So, tatlong kunin ko. Yes. Ayan, sobra po. Kulang, ilan po ba sa'yo? Tatlo na. Yeah, tatlo. Okay, kompleto na po. So, Bali, ang mauunang magpapahula ay si Sir Jeremy. Bali, ano to? Take turns tayo. After ni Sir Jeremy, Sir Joshua, then Sir Edward. Then balik kay Sir Jeremy. okay. So, yung ito, ibibigay ko po sa inyo. Yes. Ano na ba? Okay na po ba ito? Okay, sige, sige. So, Sige, i-ano mo sila. So- I-brief mo sila kung ano ang iyong gagawin. yung gagawin ko is, madali lang to. Ginagawa natin to sa training. So, wait lang. Ground and pound. Okay, ang galing. Ang dali nung word. Madali. Ang dali nung word. Sabay pa sila. Parehas, 1 point. Alright. Yay. And then, isa pa sa akin. Ay, yung dalawa. Si Si Sir Joshua Joshua po okay. muna para makapag-isip po kayo ng i-act pa sa next word. Rear naked choke. Yes! Parang wala tang matatalo. Sobrang competitive. Charades lang to, guys. Next naman, Sir Edward. Medyo mahirap Parang medyo nililito kayo ni Sir Edward. Dove. Malapit. Milipat daw eh. Kasano? Paano?
Sir Edward. Oo. From 10, Ayan. 9, 8, Knockout. 7, Sige, Ay, Six. connected to sa MMA. Ah. 5, Butterfly. butterfly. Sir Edward naman. Wow. Tapping. Stretch kicks. Malapit. Stretching. Hindi. Isa. Sir Jeremy, habol ka. Axe kick. Ayun! Yung isip ko, hindi ko Recap ulit tayo. 1, 3, and 2. Jesus. Okay. Sir Jeremy, mali mo naman. Pero ito, last round na kasi ito eh. Wala Last na. word na. So, pahirapan mo na lang sila. Ay, nako. Nasilip ko yung word. Mukhang mabilis magigets ng mga to. Oh, pakita mo muna sa viewers natin. Hindi ako makaisip ng action eh. Mahirap na mas mahirap. Yung paano i-action. 10. Binilang. Challenging to. Ayun na. Martial arts. Mixed martial arts. Mixed martial arts. So, kanino natin i-count yun? Ikaw, Sir Jeremy, yung mag-decide kung kanino natin i-count. Mixed martial arts. Okay, Joshua, okay. Okay. Sir Joshua, next word naman. Ito. Ito may madali lang to eh. 10. Ay! Humabol pa! 2 points na! Sir Madali lang. Edward. Superman punch. Ay! Humahabol! Humahabol pa! So, ano tayo? Recap tayo ng score para malaman natin kung sinong match point charades king. 4 points, tama sir? Yes, palakpakan naman natin si Sir Joshua. Champion na sa Octagon, champion pa sa charades. Maraming salamat dahil bukod sa game na game kayong nag-game sa amin, game na game nyo rin sinagad yung mga katanungan natin. Huli na lang mensahe nyo para sa viewers natin. Okay, maraming salamat po sa mga supporters namin na laging umaabang sa aming laro, sa mga sponsors namin na tumutulong for our preparation sa Lions Nation MMA. Maraming salamat po. Ayun, first of all, thank you for having us again. My second time, pero personal na nandito. So, thank you very much. And ayun, sa lahat ng mga sumusuporta sa amin, our ups and downs, thank you very much. Dahil palagi kayong nandyan, sumusuporta sa amin. And to our team, Lions Nation MMA, sa lahat ng sponsors namin, thank you very much. God bless us all. Thank you sa DCRH TV for having us here. Of course, I always thank my Lord and Savior Jesus Christ for the time and the opportunity also. Salamat sa lahat ng mga fans natin na andyan para i-support yung Philippine MMA. And gusto ko din magpasalamat sa One Championship because they're always there giving us a platform para makapag-inspire. And then yung mga supporters namin sa Lions Nation, yung Anchor Wheel, kay Kong Eric Yap, and sa mga teammates and trainers namin sa Lions Nation, thank you for believing in the vision that we have. Mabuhay po tayong lahat. Upcoming events po, upcoming fights, may gusto kayong i-plug? May Zeus fighting event doon sa Manila on May 25. Lalaban yung tatlong Lions Nation competitors natin, si Aaron, si Jan at saka si
Denver. So, yun po yung abangan po natin. Zeus Fighting League. Thank you so much po. Thank you so much sa pagpunta sa amin at pagpapaunlak na makapanayam kayo ng personal. Good luck po Salamat sa future endeavors ninyo. At sana yung mga nabanggit nyo kanina sa amin na mga target nyong makuha, sana makalaban nyo rin. Yes. Yahoo! Thank you. Maraming salamat kila Joshua, Edward at Jeremy sa pagsama sa atin at pagbabahagi sa atin ng kanilang nakaka-inspire na karanasan. Again, I am your host, Millie Borja. At magkita-kita tayong muli sa susunod na episode ng DZRH TV Matchpoint Season 3. Action-packed games, intense plays, latest happenings sa sports, at kwento sa likod ng tagumpay ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Matchpoint Season 3.